spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at sa aking mga kababayan. Ako po muli ay bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo ng isang mapagpalang araw po. At sa oras po ito, sagutin po natin ang tanong na totoo nga ba na ang Panginoon ay muling magkakatawang tao? Kasi nga po may mga mangaral o tagapagturo po na aking pong na-encounter na sinasabi po nila na ang Panginoong Hesus Kristo daw po ay muling magkakatawang tao. At sinasabi pa po nila at sa kanilang turo pa na hindi daw po makikilala o hindi daw po malalaman ng kahit sino man ang kanyang pagparito. Now mga kaibigan at mga kababayan, ipinagpapauna ko na pong sabihin po sa inyo, huwag po tayong padaya, huwag po ninyong paniniwalaan o huwag ninyong tatanggapin ang mga ganong mangaral o tagapagturo, sapagkat ililigaw lamang po kayo ng gayong mga mangaral o tagapagturo. Huwag po ninyong tatanggapin, huwag po ninyong paniniwalaan, sapagkat malinaw po ang sinasabi ng kasulatan na ang Panginoong Diyos po o ang Diyos ay hindi na po magkakatawang tao muli, na para bagang muli po magpaparito sa sanglibutan para iligtas na naman po ang tao mula sa sumpa ng kasalanan. Wala pong gayong turo. Ang katunayan, sinasabi po sa atin ng kasulatan na wala na pong natitirang haing patungkol pa sa mga kasalanan. Ibig po sabihin, wala na pong Kristo na paparito upang iligtas muli ang tao mula sa sumpa ng kasalanan. Wala na po, kaya wag po natin paniwalaan, wag po natin tatanggapin ang mga ganong mangaral o tagapagturo, sapagkat sila po ay ililigaw lamang po kayo ng gayong mga tagapagturo at mangaral. Pinagpapauna ko na po yan sa inyo, sapagkat mga kaibigan at mga kababayan, ang Biblia po ay malinaw po sa atin na nagtuturo na ang Diyos po ay nagkatawang tao na at nakilala na po natin bilang si Jesus Christ o ang Panginoong Hesus Kristo. Anong dahilan ng kanyang pagparito? Upang iligtas po ang kanyang bayan o ang lahat ng mga tao mula sa sumpa ng kasalanan. So ito na po yun. At nangyari na po yan at atin na pong mababasa sa banal na kasulatan. Sabi po ng kasulatan na yung Diyos na hindi po nakikita ay nahayag po sa laman. Gaya po ng ating mababasa sa aklat ng unang Timoteo 3:16. Ganito po ang ating mababasa. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman. Ito na po yun. Ang Diyos po ay nahayag na po sa laman at nakilala na po natin bilang si Jesus Christ. Sapagkat, sabi po ng kasulatan, ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang sanglibutan po ay ililigtas niya, kaya po siya naparito. Mga kaibigan at mga kababayan, hindi na po muling paparito ang Diyos na magkakatawang tao muli para iligtas po ang tao. Wala na po. Ang katunayan po, sabi po ng Hebreo 10:26, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig po sabihin, wala na pong Kristo na mamamatay upang muling tubusin ang tao sa kasalanan. Wala na po. Ang katunayan, ganito pa po ang ating mababasa sa aklat ng Hebreo 9:25 at 26. Sabi po dito na at siya'y hindi rin naman kailangan ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapot ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, papakita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ganito po ang ating mababasa. Minsan na pong naihandog ang Panginoong Hesukristo,
minsan na pong naihandog ang kanyang sarili. So wala na po, hindi na po muling magkakatawang tao ang Diyos upang iligtas po muli ang tao mula po sa sumpa ng kasalanan. Kaya po yung turo po nila na ang Diyos ay magkakatawang tao muli, wala pong ganon. Wala na pong turong ganon. Wala po, at hindi po yan sinasang-ayunan ng Biblia. At ito pa, yung turo po nila, hindi rin po yung totoo na ang Panginoong Jesucristo daw po o ang Diyos ay hindi daw po makikilala. At hindi daw po malalaman ng kahit sino ang pagparito niya. So hindi po yung totoo. Isa pong kasinungalingan at hindi po sinasang-ayunan ng kasulatan. Now, mga kaibigan at mga kababayan, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan o Biblia tungkol sa kanyang muling pagparito? Ano ang mga palatandaan at saan siya makikita? Kasi nga po, ang Biblia po mga kaibigan at mga kababayan, nagtuturo po sa atin na ang Panginoong Hesukristo po ay muli pong paparito. So ituturo ko po sa inyo mamaya kung ano po yung dahilan ng kanyang muling pagparito. So sagutin muna natin ang tanong na ano po ang mga palatandaan ng kanyang pagparito at saan po siya makikita? Na kapag nangyari po ang mga palatandaan pong ito, ay ang Panginoon po ay paparito na. So sagutin po natin ang tanong, saan po siya makikita ng mga tao? So ganito po ang ating mababasa. Kung kayo po ay may mga Biblia, buksan po ninyo at subaybayan po ninyo ang aking pagtuturo. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24 at versikulo 27, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat gaya ng kidlat na nagbumula sa silangan at lumiliwanag maging sa kanluran, ay magiging gayon din ang pagdating ng anak ng tao. At sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 14 at versikulo 62, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, at sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan at dumarating sa mga alapaap ng langit. At sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 21 at versikulo 27, ganito po ang ating mababasa. At gayon din ay makikita nila ang anak ng tao, na ito po tumutukoy po sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po ay may mga katawagan po. Siya po ay tinawag na anak ng Diyos, anak ng tao, kordero. Yun po yung mga katawagan po sa kanya nang siya po ay naparito sa sanglibutan. At sabi po dito, at gayon din ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At last po sa aklat ng Tesalonica, Kapitulo 4 at versikulo 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. So, ganito po ang ating mababasa. Ang Panginoon po ay makikita po ng lahat ng mga tao. Kasama po ako doon. Kasama ka po doon. Na makikita po natin ang Diyos sa alapaap. At ang sign po mga kaibigan, mga kababayan, sabi po dito, pagtunog po ng trumpeta. Sabi po ng kasulatan, sa huling pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. So, ang Panginoon po ay makikita po natin sa alapaap kapag narinig po. At itong trumpeta, itong pagtunog po ng trumpeta, hindi lamang po ako makakarinig po nito. Hindi lang po ang bansang Pilipinas, ang bansang Taiwan, Korea, North Korea, China, Russia, kundi lahat ng bansa, lahat ng tao sa mundong ito ay maririnig po ang tunog ng trumpeta at makikita po ng lahat ng tao ang pagparito ng Panginoon na kasama po ang mga anghel na nasa alapaap. So, ito po yung sinasabi po natin na maliwanag po na sinasabi sa atin ng kasulatan na hindi po, kaya po mali po yung turo o aral na ang Panginoon daw po ay hindi po makikilala.
na hindi daw po makakilala na malalaman ng sino mang tao. Mali pong turo yan. Ang katunayan ang mababasa po natin, ang Panginoon po ay muli paparito na hindi na po magkakatawang tao muli, kundi makikita na po natin sa alapaap na may tunog po ng trumpeta kasama po ng kanyang mga anghel. Makikita po natin ng lahat ng mga tao ang pagdating po ng Panginoon. Now, may tatanong po natin mga kaibigan at mga kababayan, ano po ang mga tanda o palatandaan na kapag nangyari ang mga ito ay paparito na ang Panginoon? Ano po yung mga palatandaan ng kanyang pagparito? Kasi po, ang Biblia mga kaibigan at mga kababayan, ang Panginoong Hesukristo po ay nagpahayag nang siya po ay naparito pa o naririto pa sa sanglibutan ito kung paano po siya muli paparito at nagbigay po ng mga palatandaan. At kapag nangyari po yung mga palatandaan po yun, isa po sa mga pangyayaring yun ay doon po dumating ang Panginoong Hesukristo. Ito po yung paunang sabi po ng Panginoon sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24 at versikulo 4 hanggang 5. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So ito po yung paunang babala po ng Panginoon, hindi po ito sign, kundi babala ng Panginoon na mag-ingat po ang sinuman. Hindi po ilang tao ang pinaingat po dito ng Panginoon, kundi tayo pong lahat. Sapagkat sabi po ng Panginoon, marami pong paparito sa kanyang pangalan na magpapayag sila daw po yung tunay, sila daw po ay lingkod ng Diyos, sila daw po ay ministro ng Diyos, mangaral ng Diyos, tagapagturo ng Diyos. Pero ang sabi po ng kasulatan, at ililigaw po ang marami. Take note po mga kaibigan at mga kababayan, hindi po kaunti, kundi marami ang ililigaw nito. Kaya po sabi po ng kasulatan sa Mateo 7, sabi po dito ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lubong maninila. See? Ito po yung sinasabi po sa atin na mag-ingat po tayo, na marami pong magsisilapit po sa atin na may damit tupa. Pagka sinabi pong damit tupa, talagang kagalang-galang, talagang hindi mo talaga, kumbaga, pati dumi, takot na kumapit sa damit. Kasi nga, kagalang-galang, magandang pananamit. At wala po tayong nakita na isa pong mangaral na magpapakilala po sa atin na nakapuruntong lang, nakasando, o kaya naman nakabakser lang na mangaral na magtuturo po sa magdadala po ng salita ng Diyos. Wala po kundi sabi po na magsisidamit ng damit tupa, datapat ang loob nito ay lubong maninila. At sabi po dito mga kaibigan at mga kababayan sa aklat ng Mateo pa rin, Kapitulo 24 at versikulo 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw pati ng mga hiniran. Magpapakita din po ito ng mga palatandaan na para bagang sa magpapagaling po ng mga sari-saring sakit, magpapalayas po ng mga demonyo. Ito po yung sinabi po ng Panginoon. Mag-ingat po tayo mga kaibigan at mga kababayan. Ito po yung sinabi po sa atin ng Panginoon unang-una, na marami pong magsisiparito at laganap na po yan. Sabi po na apostoluan, na pinasigundan po na apostoluan, na meron pong nagsilitaw ng mga bulaan at naririto na nga sa sanglibutan. At marami pong ganyan mga kaibigan at mga kababayan. Marami na po mga bulaang propeta, bulaang mangaral, tagapagturo na nagpapakilala na sila daw po ay ministro ng Diyos. Hindi na po kataka-taka mga kaibigan at mga kababayan na kung paanong si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, ganun din po may mga mangaral din po na nagpapakilala na sila daw po ay mga mangaral, lingkod ng Diyos, sinugo ng Diyos. So ito na po yun. Pinaiingat po tayo dahil nga po marami pong lilitaw na bulaang mga tagapagturo. Kaya po sinabi po sa atin ni apostoluan na subukin ninyo ang bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga mangaral na yan o tagapagturo na yan. Now, paano po natin malalaman na ang isang mangaral ay nagsasabi po ng katotohanan? Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan,
ang salita po na kanilang ginagamit, ang Biblia, katotohanan po yan. Pero hindi lang nga po puro. So paano po natin malalaman na ang isang mangaral ay buhat sa Diyos, na lingkod ng Diyos? Ito po ay walang iba, mga kaibigan at mga kababayan, sa pamamagitan po ng Biblia. Ito lamang po ang magtuturo po sa atin kung isang mangaral nga ba ay nagsasabi ng buong katotohanan o hindi, lingkod nga ba ng Diyos o hindi, ministro nga ba ng kaliwanagan o ministro nga ba ng kadiliman. Ang Biblia lamang po ang magtuturo po sa atin. At kaya nga po sinasabi po sa atin ng Panginoon, nasa leksikin po natin ang kanyang kasulatan, sapagkat ito po yung magpapaalala sa atin tungkol sa mga bagay na sinasabi po ng Panginoon. At dito po meron po tayong buhay. Pinapasaliksik po tayo ng Panginoon. Kaya po, huwag po natin iasa lamang sa mga tagapagturo, umangaral ang inyong kaluluwa. Huwag po ninyong ipagkatiwala. Huwag po ninyong iasa. Magsaliksik po tayo. Kasi nga po, mga kaibigan at mga kababayan, paano na lang po, halimbawa lang, paano po natin malalaman na ang isang mangaral na pala hindi na pala nagtuturo ng buong katotohanan? Paano po natin malalaman ay kung di natin alam ang katotohanan? Hindi po tayo nagsasaliksik personally ng kasulatan. Ang purpose po, kaya po tayo kinakailangan magsaliksik ng personal ng kasulatan o ng Biblia ay upang malaman po natin ang katotohanan at hindi po tayo madaya o maligaw ng sinumang mangaral na bulaan, ng mandarayang mangaral o tagapagturo. Yun po yung dahilan. Ito po yung magpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay. At kapag alam po natin ang nasusulat, hindi po tayo madadaya, hindi po tayo kayang mailigaw ng sinumang tagapagturo o ng mangaral na bulaan na ministro ng kadiliman. So napakahalaga po at pangalawa po, mga kaibigan at mga kababayan, upang makilala natin sila, ito po ay sa pamamagitan po ng bunga. Sabi po ng Panginoon, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Now, ito mga kaibigan at mga kababayan, kapag ang isang mangaral o tagapagturo na inyong sinusundan po ay hindi po sa inyo itinuturo na kayo po ay lumayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan, na pinababayaan lamang po kayo sa kung anong gusto ninyong gawin, kahit ikapapahamak po ninyo, hinahayaan po kayo na gumawa ng masama o ng kasalanan, hinahayaan kayo na kayo mapahamak, na hindi po itinuturo po sa inyo ang banal at tuwid na pamumuhay, lumayas po kayo dyan. Huwag po ninyong kikilalanin ng mangaral na yan kung nag-iibig po kayo ng kaligtasan. Kung nag-iibig po kayo ng buhay na walang hanggan, huwag po ninyong pakikinggan, huwag po ninyong paniniwalaan ang mga ganong mangaral. Kasi nga po, yan pong mangaral na yan ay hindi po lingkod ng kaliwanagan. Hindi po mangaral ng Diyos ng kaliwanagan, kundi lingkod po ni Satanas. Yun po ang katotohanan, yun po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Dalawa lamang po, Diyos ng kaliwanagan, Diyos ng kadiliman. Now, kapag ang isang mangaral po ay nagtuturo po sa atin ng buong katotohanan, nagtuturo sa tao na kinakailangan mamuhay ng matuwid at na may kabanalan, at nagtuturo po sa atin na kinakailangan tayo lumayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan, yan po ay lingkod po ng Diyos 100%. At ito pa, siya po ay nagtuturo at hindi po nagpapahintulot ang mga bagay po na hindi po ipinahintulot ng Biblia. Pero kapag ang isang mangaral po ay hindi po nagtuturo tungkol sa banal at matuwid na pamumuhay, at hindi rin po itinuturo sa inyo, sa atin, na kinakailangan lumayo sa lahat ng uri ng masama o na kasalanan, yan po ay lingkod po ni Satanas. Hindi po itinuturo sa inyo na kailangan lumayo sa paglalasing. Itinuturo po dapat, kung totoo pong mangaral yan, dapat itinuturo po sa inyo na kinakailangan lumayo sa pambababae. Kinakailangan itinuturo po sa inyo na huwag gumawa ng masama, huwag maging palalo, huwag magmumura, huwag maninigarilyo, huwag magtataya sa luto. Dahil nga po, sinasabi po yun ng kasulatan, huwag makikiapid, huwag magsisinungaling, huwag susot ng mga bagay na hindi po naukol sa babae. Pinababayaan po kayo na gawin ng masama o kasalanan, umalis kayo dyan. Kasi nga po ito, kung totoo pong ibig po ninyong maligtas, kailangan ninyo pong bumukod. Wala po yan sa tagal ng pinagsamahan, kundi
Sino nga ba ang lingkod ng Panginoon? Sino nga ba ang nagtuturo ng buong katwiran? Kaya nga po, inihimo ko po kayo na magsaliksik po personally ng Biblia. Huwag po natin iasa, huwag po natin ipagkatiwala sa mga ganung mga ngaral kasi nga po, ikapapahamak po ng kaluluwa natin. Now, kung concerned po tayo sa ating kaluluwa at ibig po natin magmana ng buhay na walang hanggan, ito lamang po ang kailangan po natin gawin. Magsaliksik, alamin ang katotohanan, then ipamuhay po personally. Huwag po tayong magdepende po sa iba, kundi magdepende po tayo sa salita ng Diyos dahil nga po walang ibang makapagliligtas po sa atin kundi ang Diyos lang. Walang ibang makapagliligtas po sa atin ang Panginoong Hesukristo lang. Wala pong iba, hindi po ang tao, hindi po ang diablo, hindi po ang sinuman. Hindi rin po ako, hindi rin po ang magulang mo, kundi ang Diyos lang. Kaya mas bibigyan po natin ng higit na pansin ang salita po ng Diyos. Mas bigyan po natin ng pansin ang katwiran ng Panginoon kaysa sa katwiran ng tao. Now, ito lang po, sinabi ko na po sa inyo, kapag hindi po itinuturo po sa atin na kinakailangan mamuhay ng matuwid at may kabanalan, at hindi po itinuturo sa inyo na kinakailangan lumayo sa lahat ng uri ng kalikuan o ng kasalanan, lumayas po kayo dyan. Yang mga ngaral na tagapagturo na yan, lingkod po yan ni Satanas. Hindi po yan lingkod ng Diyos. Dahil ang totoong lingkod ng Diyos, ituturo sa inyo ang tuwid at banal na pamumuhay. Ituturo sa inyo na lumayo sa lahat ng uri ng masamang kasalanan. Ituturo sa inyo na huwag kayong manigarilyo, huwag kayong magsipaglasing ng inumay na kalalasing. Itinuturo sa inyo na huwag magmura. Itinuturo po sa inyo na gumawa ng mabuti. Huwag manunod ng malasong panurin. Itinuturo po sa atin na maging mapagpakumbaba. Itinuturo po sa atin na maging mabuti. Itinuturo po sa atin na manuot ng tamang angkop na pananamit na naukol sa babae at pananamit naman naukol sa lalaki. Yan po dapat. Pero kapag wala po, puro na lang blessing, puro na lang kabutihan ng Diyos ang inyong maririnig at nababanggit niya ang kasalanan pero hindi naman itinuturo ang tungkol sa kasalanan, espesipikong itinuturo ng Biblia, huwag po kayong maniwala dyan. Dahil ang totoong lingkod, sinabi ko na nga po kanina, sasabihin po sa inyo kung ano po yung katotohanan. Masakit pero ikaliligtas. Kaysa naman matatamis na pananalita pero ikapapahamak. Sabi po ni Haring Solomon, open rebuke is better than secret love. Sa Tagalog, maigi ang hayag na saway kaysa pag-ibig na nagkukubli. So mapalad po kayo kapag meron kayong ganitong mga ngaral tagapagturo na napapakinggan, na hindi po kayo kukonsintin sa mali at sasabihin po sa inyo kung ano po yung katwiran ng Panginoon. Sasabihin po sa inyo kung ano yung mga kinapuputan ng Diyos. Sasabihin po sa inyo kung ano yung magiging rason o dahilan kung bakit ang tao po ay mapapahamak. Kung bakit ang tao ay mapapasapangalip sa apoy na hindi mamamatay. At umapalad po kayo kapag meron po kayong napapakinggan na ganitong mga ngaral tagapagturo na itinuturo po sa inyo kung paano po maligtas, kung paano matatamo ng tao ang kaligtasan. Mapalad po kayo. Ang kailangan na lamang po natin gawin, mga kaibigan at mga kababayan, ay sundin po ito. Now, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ito po yung mga palatandaan na kapag nangyari po yung mga palatandaan na yun, doon po sa mga palatandaan na yun, maaari po ang Panginoon po ay dumating. Ang Panginoon ay pumarito na makikita na po ng lahat ng mga tao sa alapaap na may tunog po ng trumpeta na kasama po ng kanyang mga anghel. Now, ito po yung palatandaan. Gaya po ng ating mababasa, ito po una, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24 at versikulo 6 hanggang 8, sabi po dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karyan laban sa karyan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So ito po yung unang sign o palatandaan po na ibinigay po ng Panginoon. Makakarinig po tayo ng alingaw-ngaw ng mga digmaan at ito po yun, nangyayari na po yan. Nagkaroon na po ng World War I, World War II at
yung pong inaabangan po natin, huwag naman sana, pero ito po talaga, mangyayari po talaga yan. Sinabi na po ng Panginoon at magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, karian laban sa karian. Ito po yun, makakarinig po tayo ng mga digmaan. Ito po yun, sa panahon natin po ngayon, meron pa baga sa pagitan po ng Israel at ng Iran, ng Russia at ng Ukraine, ng North Korea at iba pang mga bansa, China, Amerika. So ito na po yun. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit po may mga bansa na nagigera. Ito na po yun, hula na po yun ng Panginoon. At hindi na po yan maaparta. Talagang tuloy-tuloy po yan kasi nga po, inula na po yan ng Panginoon. At ito, sabi po dito, hindi pa po ito ang wakas, kundi pasimula pa lang ng kahirapan. Hindi pa. Sabi po dito, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Hindi pa. Ito po yung mga sign. At pangalawa pong sign na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay kapag naipangaral na ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sa lahat ng tao. So, kung makikita po natin ngayon, parang ilan na lang. Pagkakalam ko, North Korea, ang isa pa sa hindi pa po napapasok ng ebanghelyo. Pero darating po ang panahon na talaga pong hindi po mapapigilan, kailangan pong may pangaral ng salita ng Diyos, mapapasok din po ang North Korea ng ebanghelyo. At sabi po ng Panginoon, kapag nangyari na ito, ay darating na ang wakas. At ang pangatlong sign po ay yung mga Kristiyano po ay makakaranas po ng kapigatian. Sabi po dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24 at versikulo 9 at 10, sabi po dito, kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakaputan ang isa't isa. So ito po yun, pangatlong sign po ay yung mga Kristiyano po. Ito na sabi ko na po sa inyo, ang Kristiyano po, ito po yung mga tao pong mga tagasunod ni Kristo, namumuhay ng matuwid at na may kabanalan at lumalayo sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Ito po yung mga Kristiyano, mga mananampalataya. Ito yung mga tao na sumampalataya, mga nagsisi at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito po yun, mga Kristiyano po ay makakaranas po ng kapigatian. At ito po yung mga kaibigan at mga kababalagan, sabi po dito sa 24, 29, 30, sabi po dito, datapat karak-karakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw at ang buwan, ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So ito po yun, mga kaibigan at mga kababayan. Kapag nangyari na po yung mga kababalaghan na sinasabi po sa aklat po ng Apokalipsis na mga kababalaghan na gagawin po ng Diyos sa huling panahon, ito po yun. Ito na po yung tanda na ang Panginoon po ay paparito na. Ito na po yung mga kaibigan at mga kababayan. Sabi po sa 33, gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Pag nangyari na po yung mga bagay na ito na inihula po ng Panginoon, mga palatandaan o sign, ito na po yung palatandaan na ang Panginoon po ay paparito na. Now, may tatanong po natin, mga kaibigan at mga kababayan, kailan ang muling pagparito ng Panginoon? Anong oras at anong araw ang kanyang pagparito? Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Mateo ulit, Kapitulo 24 at versikulo 36, sabi po dito, ngunit tungkol sa oras at araw na yon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So meaning, wala pong nakakaalam kung anong oras o araw paparito ang Panginoong Hesukristo. Hindi po niya ipinalam sa kanyang mga lingkod, hindi po alam ng mga anghel, kundi ang nakakaalam lang, ang Diyos lang, ang Ama. Siya lang po ang nakakaalam. Now, ano po yung utos?
o paalala po ng Panginoon sa tao. Ito po yun sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24 at versikulo 42 at 44. Ganito po ang sabi ng Panginoon, magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga kayo'y magsipaganda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ito po ay hindi po literal na pagpupuyat. Na kung po, paano po tayo gising po 24/7, ibig po sabihin dapat po handa po tayo spiritually. Gising po tayo spiritually. Nang ibig po sabihin dapat po maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Paglingkuran po natin ang Diyos 24/7. Kasi nga po, sabi po dito, maghanda kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoong Hesukristo. Paririto po siya ng gaya po ng magnanakaw. Diba? May mga magnanakaw po na hindi po yan magpapaalam. Magsasabi, oh Carla, mamayang gabi pupunta ka dyan, pasukin ko ang bahay mo, magnanakaw ako. Wala pong ganun. Wala po akong nakita, wala po akong nalaman na magnanakaw na nagpapaalam sa may-ari ng bahay. Wala po. Kundi ang magnanakaw po, nagnanakaw po yan sa araw po na hindi po talaga alam o wala pong alam ang tao, ang nagmamay-ari ng bahay. Wala po akong nakita. Ba kayo meron, pero alam ko talaga wala pong magnanakaw na nagpaalam talaga sa may-ari na sasabihin niya, mamayang gabi bantayan mo bahay mo, magnanakaw ako. Wala pong ganun. Kundi ang magnanakaw talagang nagnanakaw po sila na hindi po yan nagpapaalam. Magnanakaw yan kung kailan po oras o araw po yan. Talagang magnanakaw talaga yan. At ganun din po ang Diyos, mga kaibigan at mga kababayan. Siya po ay paparito po sa araw na hindi po natin alam, hindi po natin iniisip. Kaya po sinabihan po tayo ng ating Panginoon, sinabihan po ng Panginoon, paalala niya na magsipaghanda kayo, magpuyat kayo. Dahil nga po ang Panginoon ay paparito sa oras at araw na hindi po natin iniisip. Now, ito na po yung tanong. Ano ang dahilan ng kanyang muling pagparito? Ano po yung rason o dahilan bakit siya muling paparito ang Panginoong Hesukristo? Ano po yung dahilan? Ito po ang rason o dahilan upang kunin po ang mga mananampalataya at dalhin po sa kanyang kaharian. Ito po yung dahilan kung bakit po muling paparito ang Panginoong Hesukristo, upang kunin po ang mga mananampalataya, upang kunin po yung mga taong nagtiis po na sumunod sa Panginoon, alang-alang po sa Kanya. Nagtiis po na sumunod sa mga utos, alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung mga tao na sumampalataya, mga nagsisi at nabautismohan sa kanyang pangalan. Ito po yun, mga mananampalataya na namuhay po ayon po sa kanyang kalooban. Ito po yung dahilan kung bakit po muli pong babalik ang Panginoong Hesukristo upang kunin ang mga mananampalataya. Ito po yung mga mananampalataya, Kristiyano. Ang kukunin po niya yung mga alagad niya. Ito po yung mga tao na sumunod po sa kanyang kalooban. Ito po yung mga taong Kristiyano. At sinabi ko na po sa inyo kung anong ibig sabihin ng Kristiyano. Ito po yung mga taong namumuhay po ng matuwid at may kabanalan at lumalayo po sa lahat ng uri ng masama o kalikuan. Ito po yung mga tao sumusunod po sa mga ipinag-uutos po ng Diyos, namumuhay po ayon po sa katwiran ng Panginoon. Now, ito po yung dahilan kung bakit po muling paparito ang Panginoon. Hindi po muling magkakatawang tao na para bagang ililigtas niya muli ang sanglibutan. Hindi po, at hindi rin po totoo yung sinasabi po ng mga tagapagturo ng Panginoon na hindi po makikita at di rin po malalaman ng sino man tao. Hindi po yung totoo. Ang katotohanan, makikita po sila ng lahat ng mga tao na ang Panginoong Hesukristo po ay nasa alapaap, nasa mga alapaap kasama ng kanyang mga anghel na may tunog po ng trumpeta. Now, sa atin po, sa ating pagtatapos mga kaibigan at mga kababayan, kung ibig po natin matanggap, ibig po natin makasama, ibig po natin makabilang, ibig po natin na isa tayo sa sasalubong sa Panginoon at tayo po ay naghangad po na isa po sa kukunin ng Diyos sa kanyang muling pagparito,
ito lamang po ang dapat nating gawin. Manumbalik po tayo sa Diyos. Sumampalataya po tayo sa Kanyang mga salita. Manampalataya po tayo sa Kanyang mga utos. Ito po yung paganda na sinasabi po sa atin ng Biblia. Kung kaparaanan kung paano po matatanggap ng tao ang kaligtasan. Ito po yun. Manampalataya ka, magsisi ka, ibig sabihin po ng pagsisisi, tumalikod po sa lahat ng uri ng masamang kasalanan. At last, upang matanggap po natin, ay ang magpabautismo tayo sa Kanyang pangalan. Sapagkat sabi po ng kasulatan, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapat ang hindi ay parurusahan. Sabi po ng Apostol Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, mga kaibigan at mga kababayan, sumunod po tayo sa Kanyang mga utos. Sumunod po tayo sa Kanyang katwiran. Kasi nga po kapag hindi po tayo nanumbalik sa Diyos, hindi po tayo sumunod sa Kanyang mga ipinag-utos, malabo pong mangyari na tayo po ay makasama sa Kanyang pagparito. Malabo po na mangyari na tayo po ay makasama sa mga kukunin ng Diyos kung tayo po ay hindi po susunod sa Kanyang mga utos. Malabo po mangyari po yan. Dahil nga po, kukunin po ng Panginoon, sabi po ng kasulatan, yung mga wala pong dungis, wala pong kulubot o mantsa, na ito po ay tumutukoy po sa kasalanan. Now, ito po yung sinabi ko po sa inyo kung bakit kinakailangan po tayo maipanganak na muli. Kinakailangan tayo po ay mabautismohan sa pangalan ng Panginoon si Kristo upang tayo po ay mapatawad mula sa kasalanan. At kinakailangan po natin tumanggap ng Banal na Espiritu kasi nga po kung wala po ang Banal na Espiritu na ang Diyos po ang nagbibigay, hindi po tayo kukunin niya, hindi po tayo maaari makasama niya. Kasi nga po yun po yung tatak ng ating katubusan. Ito po yun. Kapag meron po tayong Espiritu ng Diyos, ito po yung magiging tatak sa araw ng ating pagkatubos. At last, kinakailangan po nating mamuhay ng matuwid at ng may kabanalan. Bakit? Sapagkat sinasabi po ng kasulatan, kung wala po ang pamumuhay ng may kabanalan, wala pong sino man makakakita sa Diyos. Nang ibig pong sabihin, hindi po siya maliligtas. So, kayo po, nasa inyo po yung pasya mga kaibigan at makabayan. Tayo po ang gagawa ng ating destinasyon sa kabila. Tayo po ang gagawa. Hindi po yung nanay mo at tatay mo, hindi po yung magulang mo, hindi po yung mga kapatid mo, hindi po yung mga anak mo, hindi po yung kapitbahay mo, lalong hindi ako, kundi ikaw po mismo. Ang katungkulan po lamang po ay ang mangaral, magsalita po ng tungkol sa Diyos, tungkol sa katotohanan, tungkol sa itinuturo sa atin ng Biblia. Hanggang doon lang po ako. Pero nasa inyo pa din po ang kapangyarihan, nasa inyo pa rin po ang desisyon kung susundin pa natin ang Kanyang utos o hindi. Paniniwalaan ba natin ang Kanyang sinasabi o hindi? Na mga kaibigan at mga kababayan, ito lang ang aking sasabihin. Kapag hindi po tayo sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos, hindi po tayo namuhay ng matuwid, hindi po tayo tumalima sa Ebanghelyo po ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Tayo po ay itatapon sa impyerno. Hindi po ako nagsabi nun, ang Biblia po sa aklat po ng ikalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9, sabi po dito na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang kapangyarihan. Ito po yung sinasabi po ng kasulatan. At sinabi po ng Panginoon, hindi po lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas, kundi ang sumusunod lamang o tumutupad lamang ng Kanyang kalooban. Sumusunod lamang sa Kanyang mga ipinag-uutos. Now, mga kaibigan at mga kababayan, kung ibig po natin makasama, yun lamang po ang ating gawin. Manampalataya po tayo sa Diyos, manumbalik po tayo sa Diyos, pagsisihan po natin talikdan ng masama o kasalanan,
at tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. Alalahanin po natin na sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapat ang hindi ay parurusahan. At kapag ang tao po ay hindi po nabautismohan, isa lamang po yun sa palatandaan na hindi po siya napatawad sa kasalanan. At ang kasalanan pong nanananaan sa kanya, yun po ang magdadala sa kanya sa parusang walang hanggan. At yun po ang magiging dahilan upang hindi po siya makasama sa pagparito po ng Panginoon. At last, kailangan po natin sumunod sa kanyang mga ipinagutos. Kailangan po natin mamuhay ng may kabanalan. Kailangan po natin sumunod sa kanyang ipinagutos. Kailangan po natin layuan ang lahat ng uri ng masama o kasalanan upang sa ganon, makasigurado tayo o matiyak natin na tayo nga po ay makakasama sa kukunin po ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. At hindi lamang po yan, mga kaibigan, ang inaasahan po natin yung araw po ng ating kamatayan. Ang tao po ay mamamatay, wala naman siguro makikipagdebate sa akin tungkol dyan. So mahirap po, mga kaibigan, na tayo po ay mamatay na tinataglay po natin ng kasalanan. Mahirap po yun. Dahil nga po, malino po ang sinabi po ng kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan, disgrasya. Kaya po, kinakailangan po natin mapatawad, kinakailangan po natin mahugasan, kailangan po natin na tayo po ay mabautismohan sa kanyang pangalan. So yun lamang po, mga kaibigan at mga kababayan, naway naging pagpapala po ito sa atin. Alalahanin po natin na ang katwiran po ng Diyos ay naisulat na, at yun naman po ang aking itinuturo po sa inyo. Naman po ang aking ipinangangaral sa inyo. At nalaman na po natin ang kanyang kalooban. So nasa atin po ang desisyon. Paniniwalaan ba natin o hindi? Sasampalatayanan ba natin o hindi? Susundin ba natin o hindi? Isa lang bagay, mga kaibigan at mga kababayan, kapag sumunod ka sa utos ng Diyos, kapag ikaw po ay nanampalataya, nanumbalik sa Diyos, at ikaw po ay nabautismohan sa kanyang pangalan at namuhay po ayon sa kanyang kalooban, 100% po ikaw po ay makakasama sa mga kukunin po ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka po itatapos sa dagat-dagatang apoy. Pero kung tayo po ay hindi po manunumbalik sa Diyos, hindi po mababautismuhan, hindi po magsisisi, tayo po ay hindi po makakasama sa mga kukunin po ng Panginoon. Sureball po yan, totoo po yan, dahil po yan po ang sinasabi sa atin ng kasulatan. Ang Diyos po ay naparito na upang tayo po ay iligtas at gumawa na po ng mga kaparaanan kung paano po matatamo ng tao ang kapatawaran o ang kaparaanan kung paano ang tao maliligtas, matamo ang kaligtasan. Ang kailangan na lamang po natin ay ganapin ito, sundin ito, talimahin ito. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli, narito po ang tagapangalat ng katotohanan. Magandang araw po.